pangunahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 9 na minuto na, makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ngayon ng Huwebes, 8 na sa buwan ng Enero, taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Tradisyonal na pahalik sa Quirino Grandstand, patuloy na dinadagsa ng mga deboto. NCRPO All Systems Go na sa traslasyon bukas. Protesta laban sa program appropriation sa 2026 budget. Inakyat na sa Korte Suprema, 2 mambabatas nagpetisyon. General amnesty para sa PhilHealth members na hindi nakapagbayad ng kontribusyon ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong Bongbong Marcos bibiyahe sa UAE sa January 12 para sa isang working visit. May-ari ng Wawaw Builders kinasuhan ng tax evasion dahil sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Petisyon para makapagpiyansa sa malversation ng siyam na DPWH officials dinidinig ng Sandigan Bayan. At Kamalig Albay, inulan ng abo mula sa pagbuga ng Bulkang Mayon. Magandang hapon Pilipinas, kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Patuloy na dinadagsa ng mga deboto ang tradisyonal na pahalik sa Pong Nazareno sa Quirino Grandstand sa Luneta sa Maynila. Hanggang kaninang alas 4 ng hapon, pumalo na sa 18,000 mahigit ang crowd estimate batay sa tala ng Manila Police District. Nagkaroon pa ng insidente ng alitan dahil sa umano'y singitan sa pila na agad namang naawat ng mga Hijos del Nazareno at mga tauhan ng Manila Police District. Sabi naman ng MPD, umabot lamang sa higit 10,000 ang bilang ng mga debotong nakapila kaninang tanghali. Samantala, all systems go na ang National Capital Regional Police Office o NCRPO para sa traslasyon ng Jesus Nazareno bukas. Formal nang isinagawa ang send-off ng security at safety forces ng hanay sa Quirino Grandstand para tiyakin ang mapayapa at ligtas na prosesyon. Sa panguna ni Father Ramon Jade Licuana na binasbasan ng mga pulis, sasakyan at iba pang operational resources. Ayon kay NCRPO Regional Director Major General Anthony Aberin, fully deployed at mission ready na sila sa traslasyon na inaasahang dadagsain ng milyong-milyong deboto. Tiniyak naman ng Regional Director ang mabilis na pagtugon sa posibleng untoward incident at emergencies. Sa kaugnay na balita, magpapatupad ng signal interruption sa paligid ng mga kalsadang daraanan ng Hijos at ng mga deboto ng Jesus Nazareno para sa traslasyon. Ayon sa National Capital Region Police, bahagi ito ng mga striktong pagtitiyak ng seguridad ng mga deboto. Nakikipag-ugnayan na rin ang NCRPO sa kanilang mga counterpart agency para sa mas mabilis sa pagresponde naman sakali magkaroon ng biglang banta sa mga magpuprosesyon. Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na irerespeto nito ang paniniwala at debosyon ng mga lalahok sa traslasyon ng Jesus Nazareno sa Maynila. Kaugnay nito ipinag-utos ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagpapatupad ng maximum tolerance at professionalismo sa religious activity. Nakiusap naman si Manila Police District o MPD spokesperson Police Major Philip Ines sa mga deboto na sumamba at huwag sumampa sa andas. Pakinggan at panuorin po natin ito. At patuloy po tayo nakikiusap sa kanila na ito po yung panahon na sabi nga natin pagdinilay-nilay. No? Ito po yung panahon na sabi nga natin, tignan po natin na yung ating pagkilala po sa ating lumika. Ipakita po natin na tayo po talaga ay deboto at hindi po tayo panatiko.
Sa hiwalay na pahayag, tiniyak ni Police Colonel Julius Domingo, Public Safety Division Chief ng PNP, na handa silang mang-aresto ng deboto kung may lalabag sa mga lokal na ordinansa, gaya ng liquor ban, gun ban at firecracker ban. Pakinggan po natin siya. Involved din po yan, not only sa firearms, of course yung kung anong violation, we also included yun sa operation against illegal drugs. Kasabay nito, all set na ang pulisya sa traslasyon na inaasahang dadagsain ng milyong deboto. Samantala, sa oras na 14 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon dahil katatapos lamang partner ng bar examinations kahapon kung saan ay marami-rami ang nakapasa. Ngayon, ating kakausapin yung ilan sa ating mga kaibigang abogado para magbigay naman ng inspirasyon at encouragement, lalo na dun sa mga hindi pinalad. Meron tayong mga kaibigang abogado partner na inanyayahan sa pangunguna ng ating kaibigan na si dating DOJ Undersecretary at Commissioner ng National Insurance Commission, kasama ang mga abogado na ating ding inanyayahan sina Attorney Renante Sulit, isang registered migration agent sa Australia, at si Attorney Jelly Makatangay. Si Attorney Jelly, partner, nasan ba yung kode ko kay Attorney Jelly? Pero paghiluhin muna natin. Si Attorney Valmes, Attorney, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon ka, Henry. Magandang hapon, Miss Karen. Good to see the both of you. It's been a while. Huli ako nag-guest dito. 2 years Yes, sir. ago pa. Hello Maraming po, salamat Attorney. sa pag-iimbita. Oo. Na-miss ko kayo. And sa mga tagapakinig po ng DCRAs, lalo-lalo ng Balansyado, mapagpalang hapon. Blessed 2026 sa lahat. Ayan. Thank you. Thank you, sir. Si Attorney Nante, si Attorney Renante Sulit. Attorney, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, kabayang Henry Uri at sa mga staff ng Balansyado, kay Professor Balmes at kay Jelly Molino. Sa mga lahat ng taga-subaybay ng Balansyado, magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan. Attorney Jelly, magandang hapon po sa inyo. Yeah. Magandang hapon po. Salamat po sa pag-imbita at magandang umaga po dito sa amin sa UK. Aba, naku, nandiyan, Nasa po. UK pala siya. nandiyan pala kayo sa atin. Kumusta? Diyan ka ho sa atin ay malamig. Maginaw. Sobrang ako sobrang lamig. Aray mga Batanggin nyo, partner, kaya nakaka... Nagyeyelo pa. Partner, Oo. do the honor. Si Attorney Jelly, by the way, ay isang, ito, may PhD, may postdoctoral research associate ito. Nako, galing pa ito ng International SVP Expert for the World Bank in Angola. Bangladesh and wow. Turkey. Kaperahan pala, Attorney. Kailangan natin yan. Okay. Nasa ano po ako ngayon? Nasa University of Cambridge. Oh, wow. Galing naman. So, academics ang Okay. tinututukan ni Attorney. Siguro, unahin muna natin Yeah, si go ahead, Attorney go ahead. Eric Balmes. Kasi katatapos lang, Attorney Balmes, sir, ng kaka-anunsyo nga actually ng mga pumasa. At alam naman po natin na mix of emotions po ito. So, Yes. Attorney Balmes, sir, itong taon po na ito na may mga bago na tayong mga lawyers, mga attorneys, ano po ba ang magiging significant para sa kanila given yung konteksto po na pinagdadaanan po ng ating bansa for the past few months po at yung mga malalaking issues po na pinag-uusapan? Ano po ba yung challenges po bilang mga bagong abogado po ng ating bansa? Well, thank you for that question po. That's a good question. Actually, we need good lawyers but we need good God-fearing lawyers. Kasi alam naman ho ninyo itong sinasalubong natin ito ng ating bansa, dilubyo ho ito, yung flood control scam. Sabi ng iba, we're just hitting the tip of the iceberg. So sana po ay yung mga bagong pasang abogado ay maging masigasig na tagapagtanggol ng totoo, hindi magpapagamit sa kamalian, hindi magpapagamit sa katiwalian. At sabi nga ho lagi sa amin, no amount of money must force you to do the wrong thing. And you must always be ethical kasi ang nakataya dyan ay ang ating titulo. Hindi naman ho ganun kadali ang pumasa sa bar. Magpapatunay si Atty. Renan, magpapatunay si Atty. Jelly kasi admittedly hindi sila
nakuha sa unang subok, pero hindi naman naging balakid yon para sila maging matagumpay. Gaya ni Attorney Jelly, ang alam ko kaya sa isang, kung di ako nagkakamali, ay isa sa mga o kaisa-isang Pilipina ngayon na nagtuturo sa Department of Law sa Cambridge. Pero sa iba, magiging mahina, kahinaan ng kalooban na hindi pumasagad sa bar. O si Attorney Renan, yan ho 12 years ago huling kumuha, nasa Australia, nakipagsapalaran doon, o biglang nakaramdam kumuha, nag-chat sa akin, kukuha daw siya from out of the blue. Ayan, pasado na ho ngayon. But overall, talaga yung pagsubok ho talaga na you have to do lawyering properly for God, country, and our people. So, yan po yun. Attorney Jelly, I'll pick up that yung binanggit po ni Attorney partner ni Attorney Eric, ano. Kayo po ay ilang take po bago kayo nakapasa? Second take po. Second Nung take, first take, talagang yung makita Opo. mo yung pangalan. Kahapon nga po, when I was looking at the results, syempre mayroon din tayong mga binabantayang kaibigan. So, yung hindi ko nakita yung isa, so talagang ramdam ko pa rin yung sakit na nangyari, although it happened 2005 bar exam. So, hindi talaga aalis yung sakit, even if matagal na yon. Naramdaman ko pa rin yung sakit na makita na wala yung iyong pangalan. Pero It's kayo unexplainable. Kayo ngayon ang kaisa-isang teacher sa University of Cambridge na Pinoy. Pagkatapos may PhD pa kayo. Sa unang take, papaano kayo nakabawi? Hindi ba kayo nanghina ang loob? Hindi ba kayo sumuko na? Sinabi nyo na lang na parang hindi naman sa akin itong pag-aabogasiya. Iba na lang ang ating tahakin. Wala bang ganon? Hindi po. Kasi ako, nung bago ako nag-aral ng abogasya, ang focus po talaga ako na maging member ng Public Attorney's Office. So, ang pangarap ko po talaga maging PAW lawyer kasi active ako sa Archdiocese Ministry natin sa Prison Apostolate. Member po ako ng Volunteers in Prison Service ng Archdiocese of Lipa since I was 15 years old. So, all my life at that time, nag-volunteer din ako sa Quezon City Jail when I was a student of UP Diliman, sa Manila City Jail. So, yung free time ko talaga nasa jail lang at that time when I was studying. So parang focus ako, magiging abogado ako kasi maglilingkod ako sa preso. But I failed. When I failed, doon ko na-realize, anong nangyari? Kasi parang you prepared, you served the Lord. I mean, I served the Lord. The only purpose why I wanted to become a lawyer is to serve the prisoners. And what happened? You see, you asked. And then I took the result. Talagang kinuha ko yung resulta. Saan ako bumagsak? Anong nangyari? Point. 1,499. The passing was 1.5. The average was 74.75. I even questioned, and there were bar exams na ibinababa yung passing rate. Bakit hindi ibinaba at that time? Diba? Those were questions. And then I realized, that's why if you look at the book, I titled my story as Surrender to God's Will. So doon ko nakita na hindi yun yung plano ni Lord sa akin. So after that, I served Batangas State University, first as an executive assistant of the president, and then I became board university secretary. I was vice president. And tama si Professor Balmes, it is really crucial for us lawyers to really not just advance the law, but be ethical. I was a procurement lawyer, and my specialization right now is public procurement law. And what you see aside, at the time I was serving the government, talagang I fought corruption in public procurement. And now, I am considered as one of the experts, at least, in international practice on procurement law. Wow. And So yun. Iba ang nilid ni Lord sa akin. Dinala niya ako sa government contracts. pero at least Tinanggal ka muna, attorney, sa mga kulungan. Dinala ka muna sa government contracts, procurement. mas kailangan. Magpapakulong na ulit tayo. Kayo po yung magpapakulong. Attorney Nante, anong bar story mo? Kasi nabanggit ni Attorney Eric kanina na si Attorney Renante Sulit nasa Australia, and then ilang taon na rin yata siya doon, tama ba, Attorney Eric sir? And then bigla
bigla na lang Yes. niyang naisip na to take the bar. Attorney Renante Sulet, can you tell us, ano ba yung inspirasyon? Ba't bigla mo na lang naisip na, ay, gusto kong maging lawyer? Amazing yun, Maraming pong salamat sa inyong lahat at sa pagkakataong ito upang aking i-share ang aking bar journey. Isang makulay na parang fairy tale. So pagkatapos ng aking 3 beses ng pagkuha ng bar examination, ang sakit, ang mahirap na pagtanggap ay naroroon. Katulad ng ating mga kasama na hindi pinalad kahapon. Ating nararamdaman yung sakit, yung hindi mo matanggap sa sarili mo ang ganoong pagkakataon. Ngunit ang nangyari sa akin ay I step away, nagpahinga muna ako, nag-migrate muna ako dito sa Australia. Kinalimutan ko na ang pagkuha ng bar examination kasi parang hindi ito para sa akin, no? Kung si Attorney Jelly ay she served the Lord, I was called in by the Lord. Kasi after 14 years na wala sa hinagap ko, wala sa isip ko na kumuha ng bar examination, bigla na lang akong ginising ng isang panaginip. There was a voice calling me to take the bar examinations, and I just woke up in autumn here in Melbourne. So I chatted with Professor Balmes. I asked him, where can I have the refresher course online? Because I couldn't manage to go back to the Philippines because I am managing my businesses here in Australia. So, kaya si Professor Balmes, isa kong kaibigan, isa kong matalik na kaibigan na talagang nag-guide sa akin. Ang sabi niya sa akin, mag-enroll ka dito sa Arellano University. Kaya naman, nung pandemic time, yon ang nagtulak sa akin upang mag-focus dito sa bar examination. Tumigil man ako, ngunit binigyan ulit ako ng pagkakataon at naniwala ako sa Diyos na mapagtatagumpayan ko to. At pagkatapos ko mag-review, kumuha ko ng bar examination at sa ilalim ng hashtag Kagiwa Wow Bar, tayo po ay nakapasa sa bar examination. Kaya naman po, I surrendered all this achievement to the Lord. Naniniwala po ako that there is a proper time for everyone. Kaya naman po sa ating mga kasamang abogado, sa ating mga kasamang kumuha ng bar examinations na hindi pinalad, there is always a proper time for us. Okay. Parang maganda yung sinabi ni Attorney Renante, no? Na medyo he took a break muna. Kumbaga, after failing the bar 3 times, tama ba, Attorney Renante Sulit, sir? Medyo inano muna niya, kailangan mo nang maging muna siya, i-separate muna niya yung sarili niya dun sa experience para maka-heal siya. Alam mo, pinapakinggan ko silang tatlo, lalo na nung binanggit ni Attorney ni Professor Balmes, yung we have a good lawyer, pero yung God-fearing lawyer, magkaiba yun habang pinapakinggan ko kayong tatlo, parang ang nabubuo ngayong tanong sa akin ang pagiging graduate ba ng abogasiya, bukod sa yung iba pinangarap, sa tingin ninyo may mga tao talaga na idinisenyo ng Diyos na makatapos ka ng advokasya? Because after all, ang pagiging advokasya ay hindi basta-basta propesyon, may misyon. At doon sa mga hindi pinalad, kahit hindi ka nakapasa, pero the mere fact na ikaw ay umabot, partner, nakagraduate ka at nakakuha ka at umabot ka sa bar review, lahat-lahat, may mission ka pa rin. Attorney Jelly. Naniniwala ko na ang lahat ng tao ay may misyon. Sa iba-ibang paraan ka lang dadalhin ng Panginoon. So nung ako'y nangarap, kasi sabi ko nga before, nung high school ako, 2 lang options ko, chemical engineering or law, mag-law. Pero tinaas ko sa Panginoon na gusto kong mag-law kasi na-involve ako sa ministry. Pero nung hindi ako nakapasa sa bar, hindi ako napunta sa practice of law, napunta ako sa administrasyon ng universidad. Yun ang naging trabaho ko nung hindi ako nakapasa. Yung mission kasi nandun pa rin nandun yung mission na kahit anong position mo, pwede kang maglingkod sa tao. Pero syempre, doon pa rin yung lagi mong sinasabi sa Panginoon na this is, I prefer to serve you as a lawyer. Kasi mahirap pag ang pangarap mo lang maging lawyer. Nakafocus ka doon Pag nakalimutan mo yung mission mo, minsan nakakita talaga ako ng mga abogadong kapapasa pa lang sa bar, napunta sa bidding,
walang isang taon bago ang kotse. Sabi ko, ako Wow. nasa bidding ako. Ang kotse ko, 5 years to pay. Hindi ko kayang bumili ng kotse. So, nung makita na yung mission mo dapat nandoon. Para kahit saang kang posisyon, paglilingkuran mo ang Panginoon. And then, Yan. of course, member tayo nung sa tinatawag na SALT sa Batangas. Ano yon? St. Thomas More Association of Catholic Lawyers for Transformation. Na ang patron saint natin is si St. Thomas More. Ano ibig sabihin nun? I am a servant of the King, but of God first. Ibig sabihin of the King represent the Constitution, represent the law. Oo. But at the end of the day, you are a servant of the law, of the King, of the government, but of the God first. So in case of conflict, you always choose Okay. your faith. Attorney Balmes and Professor, the same question. Yes, sir. Same question. Kasi alam ko marami nakikinig at nanonood ng mga simping-simpi, masama ang loob eh. Baka yung iba hindi muna nagpapakita sa mga kaibigan, hindi lumalabas ang bahay. Same question. Attorney Balmes, please. Actually, doon sa tanong ninyo, yung dalawa kong, i-announce ko ng edad ko kasi pareho kong estudyante yung dalawa. So, hindi lang nila sinasabi kasi ayaw nilang ma-age ako. Alam ko ang kwento ng mga yan, kaya nga kinuha ko silang author kasi kita ko si Jelly, kita ko si Renan kung paano napakalugmok-lugmok kinabukasan after they failed the bar. And kita ko rin yung kanilang hindi pagsuko, hindi pagbitaw. Kaya kung nangangailangan kayo ng inspirasyon, yung dalawang yan plus the 10 other authors of Bar Grit, sila yung mga taong masasabi mong man's rejection is God's redirection. So you come Si up Attorney with the book Bar Grit. What is that Yes, Bar Grit? yung Ano na yung Bar Bar Grit? Grit ay paniniwala ko kasi nung nag-graduate school ako dati, nabasa ko yung Grit na libro. Ang sabi doon, hindi ang matalino at magaling ang nananalo. Ang nananalo yung hindi bumibitaw, yung hindi sumusuko. And that attribute is grit. Grit, hindi ka bibitaw. And I was really, really lucky. God gave me 12 former students na ang kwento ay very worth telling. Kaya nagsulat kami ng libro last year. Mag-iisang taon na ang Bar Grit ngayong weekend, 1-year anniversary. Yun nga, lumabas na resulta, 48% ang pumasa. So, may kalahating hindi nakapasa. Yung mga nakapasa, i-celebrate mo yan pero nobody is celebrating those who failed. Paano ito? So, yun ang aming kwento. Ang kwento ng Bar Grit ay paano mo kukuhanin muli ang mga pira-pirasong pangarap? How do you start again? At ang aming mensahe ay hindi kailanman hadlang o sukatan ng pagkatao mo ang fact na ikaw ay bumagsak sa bar. Kasi meron sa ating lipunan mapanghusga Para bang dating dahil ikaw bumagsak sa bar, iba natingin sa'yo. Hindi yun May halong swerte, may halong tadhana nung panahong yon. Walang problema kung take one lahat. Ang problema hindi naman nangyayari yun Laging gaya ngayong bar neto, sa kada dalawa may isang nahuhulog. Ang daming librong nasulat, how to pass the bar. Oo. So yung Pero walang libro, how to take the bar again. Yan yung Bar Grit. Yung Bar Grit is an inspirational book para sa mga law students and aspiring lawyers. Yeah. Yan nga binabasa hindi lamang ng abogado. Yung ibang mga bumili, hindi naman abogado kasi ang title niya sa ilalim, 12 Inspiring Stories of Bar Grit, Faith and Determination. Ibig sabihin, sa buhay ng tao, ang hindi sumusuko, yan ang nananalo. Pero maganda Ngayon, din na... idadagdag ko. Go ahead, Dagdag ko lang kay Henry, Ma'am Karen. Masaya rin ako kasi nung nagsimula kaming magsulat, nagkasundo kaming lahat na ang kikitain ng libro, hindi namin kukuhanin, idodonate namin sa charity. Oh, wow. Like si Attorney Jelly, may may charity yan, prison ministry. So mag-uusap-usap kami, every year that we get our honoraria, we will, anong charity natin? Kasi you passing the bar after failing, that is in itself a reward. So magbahagi na lang kayo. So yung talent nila, the talent that they place dito sa libro, lahat ng yan will be donated to charity. Alright. Okay. Attorney, can you tell us more siguro about the book? Baka may mga iba na nanonood, nakikinig, gusto po nila na kumuha ng kopya, basahin, ma-inspire, o di naman kaya ay ma-comfort po, depending sa kanilang sitwasyon, if they failed or if they passed.
Pero Yes. both sides naman ay may mga emotions na pinagdaraanan. So, what can they expect from the book? How many inspiring stories are there? Ano ba yung mga highlights po ng book? Ano po ba yung mapupulot natin na aral? Of course, and how to have that grit. Yun yung siguro hinahanap nila kasi nasa title po, di ba? Go ahead po, attorney. Sige po, ganito po. Yun yung how to get the book ako, pero yung grit, mas maganda ho si Attorney Jelly at si Attorney Renan ang magsabi paano ba nila pinick up. 12 story po ito, 12 na hindi pinalad na mag-take one, umulit. Meron nga ang isa dyan, kasamahan natin, hindi ko nagkakamali, 8 beses o 9 beses umulit, pero hindi sumuko. You can get the book at Central Bookstore. Just you can order online sa Central Bookstore po ito, ang aming publisher. At yan po ay all the proceeds go to charity. Ang kwento po niyan, ikikwento muna nila ang paano sila nag-bar, bumagsak, ano ang ginawa nila kinabukasan, how they pick it up, at ano yung naiba nung sila'y kumuha na sila'y bumagsak, at ano yung naiba nung sila'y pumasa. So it will inspire you talaga kasi naunawaan ko yon. May mga tao hanggang ngayon hindi sumasagot sa text ko, kumusta na, anong plano, kasi hindi nakapasa, ayaw nila makausap. So kung hindi sila makipag-usap sa inyo, kung kayo sa isang barkada, 5 tayo, merong isang hindi pumasa, hindi talaga magpapakita yan. So yung mga nakapasa, bumili kayo ng libro, ibigay nyo sa kaibigan nyo, Okay. o ito basahin mo, kasi ito basahin mo, tingnan mo isa, nasa England, sa Australia. Attorney Renan, kung merong nasa harap mo ngayon na umiiyak, nagsusuntok sa lamesa, hindi makaharap sa kaibigan, parang gusto nang i-break ang girlfriend o boyfriend, nahihiya sa buong bayan, sa buong angkan, ano ang iyong gustong sabihin? Ang gusto kong sabihin sa ating mga kasama na hindi pinalad kahapon ay huwag sumuko, no? Huwag sumuko, alagaan ng sarili, no? At find your purpose, find your mission. Tulad ng sinabi ni Attorney Jelly, alam niya na ang mission nung una. Ako, after ang mission ko. Pagkatapos ko ng 3 beses kong bar examination, nag-migrate ako sa Australia at naging registered migration agent. Dito ako pumasok sa Victoria University Law School. At pagkatapos nun, nagtayo ako ng aking business, and then nalaman ko kung paano yung purpose ko. Kaya siguro, tinawag ulit ako ng Diyos para kumuha ng bar examination because I want to be a Christian lawyer, tulad na lagi na sinasabi sa amin sa University of Batangas. Kaya sa mga kababayan natin, sa ating mga kasama na hindi pinalad kahapon, huwag sumuko. Stand up, rest if you must, heal, and then try again. And I think yung kay Attorney Jelly na kaninang binanggit, find your purpose. May plano ang Diyos sa iyo kung bakit ka naging nakapasa at kumukuha ng abogasiya. Ladies and gentlemen, pasensya na kayo. We don't have the enough time, the luxury of time. Pero I promise, gagawin nating mahaba ito pagka isang araw. Medyo kinakapos lang tayo sa oras. Maganda yung mga kwento ninyo, lalo na yung mga pinagdaanan ninyo na hinaharap nyo ng buong tapang. Sabi nga ni Attorney Balmes kanina, pag pinagsama-sama mo, find your purpose. Sabi ni Attorney Renan, huwag kang susuko. Sabi ni Attorney Balmes, ang nananalo sa mundong ito ay hindi yung matatalino, kundi yung hindi umaayaw. Yung hindi bumibitaw. Hindi bumibitaw. Salamat po sa inyo for joining us. Salamat po. Thank you so much for joining Thank you us. po mga attorney. Salamat. God bless. Salamat. Blessed 2026 sa lahat. Salamat. Po. Si Attorney Eric Balmes, Attorney Jelly Makatangay, si Attorney Renante. Sulit ang ating mga may mga kwentong nakaka-inspire sa oo nga. bar. Okay. So maganda if you're interested sa kanilang kwento, ayan Bar Grit, yan po yung title ng kanilang libro. Alright. Samantala, tayo muna ay liliban. Tayo muna ay pupunta ng aking mahal na lalawigan sapagkat nahuli natin si Governor Helen Tan ay natawagan natin. Kasi Gov, magandang hapon po sa inyo. Hello po, Gov. Happy New Year. Hi, Ma'am Karen. Belated. Belated Opo. po. New Year po. Ma'am, ako'y magsisimula na agad sa tanong kasi kanina pinapanood ko yung merong bang issue ho na parang pinalalabas na yung mga educational assistants dyan sa atin ay pinupolitika? Yung iba kasi minsan nagbabasa ako ng mga comments. Oo. No? And then, at times, pag nasa ground ako, may lalapit sa akin na mother,
Yun I think yon parang perception lagi ng tao if Opo. like they applied for assistance and hindi nabigyan, they thought may mga ganon. Pero actually wala namang ganon. Hindi bago sila na yung process kasi sa province ay they can just go to the office, submit it, pero actually wala namang available funds. So pag may funds, saka lang kami magtatawag. Kasi meron na po talaga kaming fund na meron na pong allotted to specific students who underwent and passed the assessment tool. No? So, kaya lang overwhelming, sir, ang applicant. Kasi, syempre, yung mga bata, pag nakita nila, narinig nila, classmates nag-apply. Opo. And then, sila mag-a-apply din. Kumakalat yung kwento. Oo, kasi ganun yung educational assistance. So, just to manage expectation also and para gawin lang namin na even if the program is educational assistance, hindi siya yung tinatawag na scholarship assistance talaga na we do give the full amount of tuition fee and the other miscellaneous fees binibigay namin. This one is actually fixed amount ng binibigay per semester. Ngayon pa lang po namin sinimulan yun this school year. Previous school year, yung mga applicants po, kung sino. So, ang ginagawa namin, first come, kung sino unang nag-submit and naka-enroll sila, then we call whenever the budget is available. No? So, Opo. dire-diretso lang natin silang tinatawagan. But this time, yung school year, ginamit na rin namin po yung assessment tool namin na ginagamit namin sa full scholarship. Pero EA po siya, so fixed lang po siya per semester na certain amount ang binibigay. And then, pag nakuha na namin siya, let's say kahapon, I met 2 students na parehong first year. Opo. Hanggang mag-4th year po sila na yung makakatanggap every semester. Yun. So, pag may nag-graduate po and may available slot, yun po yung pupunuan po namin. No? And then, kung nakakapag-increase kami ng budget for that college educational program namin, saka lang kami magdadagdag ng mga bago. Pero kung sino na yung nandito ngayong school year na to, sila na po yun. Okay. So sa tingin niyo po, Gov, ano po yung kailangan nating gawin para kumbaga maging klaro, maging maayos po at maging tama yung impormasyon na nakakarating po sa mga kababayan po natin dyan sa Quezon? Kasama na po ito, pinag-uusapan natin sa radyo, sa media, sa social media, pero yung misinformation, disinformation, lalong-lalo na po siguro pag may mga iba po dyan na meron po ang iba po yung motibo, ano po. So paano po ba natin ito maiiwasan o di naman po kaya ano yung mga paalala po natin na para yung mga Huwag silang impormasyon maniwala. na makarating po sa atin ay ito po yung credible, ito po yung tama. Actually, yung mga satellite offices naman natin, Ma'am Karen, yun yung pinaka-most accessible nila where they can call, no? Meron po kaming service phone for every municipality, or they can also message. Meron po kaming STAN access. Ito po yung messages kung saan kinakapture po ng ating mga staff. And then sila po yung sumasagot sa query. So yung pinaka mabilis po is doon po mag-inquire, magtanong on the status. So ako naman, opportunity ko lang, of course, eto sa inyo, we're thankful dito sa inyong program na nakakapagpaliwanag po ako palagi. And then may Facebook page kung at times nagla-live po ako and marinig nila. No? But may mga pagkakataon na parang hindi pa rin nila talaga personally tinatanggap yung mga paliwanag na gano'n. Kasi laging yun nga, mahirap po mag-manage ng expectation talaga, especially when you're in need, no? And nakikita nila may ibang nakakatanggap, no? So palaging nandun sa point na they compare themselves to other na nakatanggap,
no? So parang may comparison. Pero ma'am, kasi ang ating pinag-uusapang tulong pang edukasyon, lalo po ng inyong pamunuan, of course, bukod dun sa mga scholarship partner, yung mayroon po kayong inimplementa pagkaupo nyo pa lamang na isang mag-aaral sa bawat mahirap na pamilyang Quezonian, tapos yung libre ang pagdodoktor sa ating pampublikong universidad dyan sa Lokban, Quezon. So ito po lahat ng ito ay ang pinagkakasya ninyo rito ay pondo ninyo. Sabihin na natin, tumutulong ang pamilya ninyo, pondo ng Kapitolyo at yung nakukuha natin sa government. Ano po. So tama bang maintindihan ng ating mga kababayan nakikinig at nanonood na kaya hindi pwedeng isiping may politika sapagkat ito ay may mga pamantayan kung paano ko makakapasok dito? Yes po. Meron po tayong assessment tool, no? Na ginagamit for screening po natin. No? Ayun. So, yun lang. They just have to apply, answer it, no? Or that's online na-access nila. Ako naman, sir, din, for example, may mga bata na mahiyain. Alam ko, financially challenged sila, pero mahiyain, no? Sila yung hindi nag-a-apply. And then, suddenly, mapunta ako sa barangay, mag-approach ang mother, magkwento sa akin. I do get the data of the child and pinapatawagan ko po doon sa aming staff para mag-undergo ng assessment, no? Ma-interview siya, no? So, may mga ganun pong incident. I think I have several incidents na ako ang nakausap personally ng parent is the parent or the mother na lumapit sa akin. But pag i-verify namin kung ang bata ba nag-apply sa amin, hindi po nag-apply ever, no? Most likely hindi. May ganung bata kasi meron namang bata na sobrang sigasig. Basically, baka naniniwala ako may mga bata rin na nangangailangan pa pero they miss the opportunity because hindi sila nakapag-apply online or they miss the prescribed period kung saan dapat sila ay nakapag-submit ng mga requirements or hindi nag-underwent nung aming assessment tool. So pag inyo pong naipapaliwanag naman po sa mga nanay, kila misis, ay naiintindihan naman po nila ng maayos po. At kumbaga nawawala po yung kanilang mga pangamba ukol po sa mga scholarship programs po sa Quezon, yung mga ginagawa nyo pong mga programa, malinaw naman na po sa kanila. And then napapanatag naman po sila, Gov. Opo. Ano naman sila, pag napapaliwanag naman sa kanila, naiintindihan naman po nila yung mga limitations. No? Siyempre, lagi namang pondo lang naman lagi yung kulang doon sa mga numero ng nangangailangan at nag-a-apply. Laging hindi po sasapat yung sarili namin talagang pondo. Kaya nga, nag-set po kami ng mga policies kung saan yung most in need, sila yung amin po na ma-capture, no? At saka ano naman, Gov, no, partner, pag meron naman pong sobra, may extra, may pondo, ay sigurado naman po na madadagdagan po yung pwedeng magiging numero po ng magiging scholars po. Iyan naman po talaga ay matitiyak naman po natin, di ba, Gov? Definitely, ma'am. Ang target talaga namin is that every year, mag-increase kami ng fund so that mag-increase din yung number of beneficiaries namin. Okay. Pero siguro para sa aking mga kababayang Quezonian, sapagkat ako naman ay talagang taal na Quezonian, at ako'y nananawagan na rin doon sa ating mga magulang at doon sa mga bata. Pero alam niyo, ma'am, ako na ho ang magsasabi. Si Governor ho kasi alam niya kung gaano kahirap ang maging mahirap at gaano ka-importante ang magkaroon ng makatapos sa pamilya. Sapagkat si Governor po ay galing din sa hirap, nagsumikap, naging doktora. Kanya napaka-importante sa kanya na may isa man lamang
na makatapos sapagkat pag may nakatapos na isa partner sa pamilya, sa angkan, malaki na ang magiging aluwan sa mga ibang bata, sa mga ibang kamag-anak. That's what Governor Helenton did. In fact, doon sa mga kababayan natin na may mga anak, binabanggit niyo po kasi ma'am kanina na may mga bata na nahihiya, may mga bata na hindi malakas ang loob. Pero sa part po ng magulang, pwede bang yung magulang ang halimbawang kung nahihiya yung anak, yung magulang na makipag-usap po doon sa ating mga satellite office? Yung anak ko naman, pwede bang masama sa assessment? Baka po may ganun, baka nahihiya lang din ang magulang magsabi. Ay, actually, sir, ang bulk po ng mga applicants namin, parents po ang mostly mothers, ang nagkakaso ng kanila application. Sila ngayon lumalapit kay Gov, di ba, pag may tanong. Opo. Kaya pagka, halimbawa, nagbibigay po kami ng cash assistance, ang nag-a-attend most of the time are the mga nanay nila, no? Sila din yung nag-aasikaso, no? Pagka po hindi yung bata nag-apply, ang ma-encounter po namin talaga yung nanay ang nag-aasikaso para sa kanyang anak. Opo. Marami pong ganun tayo na kaso. In other words, talagang hindi ho kayo napayag, hindi kayo papayag at hindi naman talaga kayo napayag na mapupolitika ito sapagkat para saan pa yung purpose na makatulong sa mga batang kapuspalad, ano ho? Ay, opo, ano po ako dyan, ako ang number one na critic at binago natin yung ganyang sistema. Even when I was in Congress po, nakita natin yung inequities doon sa services ng gobyerno just because of the politics. And hindi natin yan yung una natin na nilabanan. So now in the local, because we are managing sariling pondo and we can craft sariling programs, no, kaya tinatanong ko yung mga pumupunta sa opisina o may na-encounter ba kayo na may endorsement si Kapitan o yung mga barangay leaders or kung sino mang nagdadala doon, kasi nga alam ng mga staff sa office namin na walang bearing yung ganon. Ang tinitingnan is yung pangangailangan ng bata o ng pamilya. No? So walang palakasan. Actually, ma'am, wala po, lahat po ng assistance namin, actually, hindi ko nami-meet yung mga recipients namin unless mapadaan ako o may schedule na magbibigay ang treasurer's office and the social worker ng cash assistance. Mapapadaan ako just to greet and magbahagi pa, magpaliwanag ng mga ginagawang programa ng province. No? Opo. So, ganun sa capital, kami doon sa laging pinakamabilis sana na pamamaraan. No? Systematic kami. And then, basta na maramdaman nila nandun yung Kapitolyo, makakuha nila, hindi na sila haharap sa kung kanino pang politiko. Isa pa rin dahil ba't natawagan na agad po namin kayo just to manage yung binabanggit po ninyo na expectation sapagkat may announcement I think yesterday, partner, yung ating kalihim ng kalusugan na sinasabi niya na magkakaroon na ng zero balance billing, magkakaroon na ng pilot testing sa mga LGUs, blah blah blah. Baka kasi yung baka po kasi yung expectation kasi I understand dyan sa atin talagang nagsi-zero balance na kayo. I mean, tsaka baka kasi mag-expect na 0,000 balance kasi may DOH na. Paano ba ito? Baka yun na nga, baka mag-reimburse pa yung iba. I'm interested po to know yung sa DOH na may zero balance and no guarantee letter needed. Yan. Hindi ko lang po alam kung siguro may iba na politicians na nagbibigay ng guarantee letter. But I remember when I was in Congress, I never did that. And my son, hindi niya ginagawa yun eh. He just refer patients to DOH
or partners ng DOH or to DSWD. Wala din yung mga appearance or anything. Siguro in some, no? Siguro baka yung mga Pilipino may mga ganong experience. Opo. But that's a very good development, no? Kasi kami din po for example, sa Quezon Medical Center, pagka ang bilin ko po doon sa social worker, pagka sasabihin na yung assistance from DOH or DSWD, nire-require pa po na pumunta sa office ng congressman. Hindi po ako pumapayag. Ang ginagawa ko po doon, pinapasabi ko po sa kanila na, no, don't just, wag nyo nang papuntahin, tayo na lang ang magsubsidiya. Ngayon na lang sinasabi ko po. Kasi, pupunta pa sila, magbibiyahe pa para kumuha ng mga ganon at kailangan ng appearance, makausap ng kung sino. So pagka ganun po, hindi, ang instruction ko sa amin, sa QMC, just cover it ng, ang tawag po namin nun ay free for service. No? Subsidy po yun ng provincial government. So in other words, partner, matagal nang ini-implement pa yan. Matagal nang ini-implementa dyan ang zero balance sa ating mga pampublikong ospital. Yes po. Actually, nung pag-upo ko po, yun talaga yung goal namin since 2022. But hindi mo siya magagawa immediately because of course, number one is, where should we get funds? No? Siyempre, bibili ka ng gamot, ng gamit, di ba? May mga doktor na specialista hindi available sa amin, sa private siya available. So, dumaan din po yung ilang taon, slowly naka-develop kami ng mga strategies before kami nakarating doon sa stage na yon, no? So, natututo kami every time, marami kami natutunan until nagawa namin yon, yung pagbibigay ng services na assisted talaga yung mga families, no? Na naka-confine or outpatient. Okay. And since yun na rin po yung usapan natin tungkol sa kalusugan, yung mga gamot naman po, Doc, meron yata kayong inanunsyo, yung sa may PhilHealth po, yung Yakap, PhilHealth Yakap. So, meron kayong paalala, 20,000 for the whole calendar year. Pwede po silang makakuha po ng gamot, libreng gamot. Oo. Pero ang paalala nyo po, hindi po ito na roll over, tama po ba? From the previous year na hindi nagamit. Kasi may iba, baka yung iba kasi akala nila pwede pa, Doc eh. Ay, tama, Doc. Gov. Nagkira pa siya. Okay. Magki-carry over. Oo. Ito po ko konti. Ngayon, nakita ko po sa pagbaba ko, dahil paulit-ulit ko po siya sinasabi sa mga speeches ko kahit saan man ako pumunta. Sino makasalubong ko o kayo po ba pumunta na sa center ninyo, kayo po yung magparehistro o kaya sa mga hospitals namin, no? Or may mga private hospitals po ngayon na nag-engage sa Yakap. Ang pinaka-importante is to register. Even mga barangay captain, I was telling them, kung kayo po may service sa inyong barangay at nahihirapan yung inyong kabarangay, pagsikapan nyo nang dalhin sa center para sila magparehistro. Kasi yun yung first step, Ma'am Karen. Kung hindi siya nakarehistro doon sa choice niya na where they're going to avail the services, hindi niya maa-avail yung libreng gamot, libreng diagnostic. So yun ang pinaka-importante. Ngayon, kung wala silang PhilHealth, i-determine lang naman sino ang magbabayad o ikaw ba ay magiging kasama doon sa subsidiya na ng PhilHealth, no? Ibig sabihin wala kang kakayahan, no? Automatic naman siya na kino-cover kasi yun ang nakalagay po sa Universal Healthcare Law, no? So, we hope nga na yung mga LGU mas maging proactive, pero hindi lang po sa registration. Kasi ang worry ko po dyan, Ma'am Karen, pag first patient encounter, ibig sabihin po ay narehistro at naipasok sa system po. Meron po yung certain amount na I think, I'm not so sure of the amount, if it's 600 plus pesos for every registered na first patient encounter. So ang fear ko,
baka mamaya yung mga centers nirerehistro lang pero hindi nabibigyan ng services. Walang Naku. gamot, walang laboratorio. Oh, Hindi okay. dapat yun. Kasi sa amin po, yun yung pong niraise ko sa PhilHealth. Kasi we have 15 hospitals. Ang problema, yung mga, of course, ayoko na kasi sana ang goal talaga are the rural health units or the centers. Sila ang strengthen natin as the primary care facility. But unfortunately, not all of them may available na basic laboratory Yeah, or so- merong gamot. So, nangyayari, nakarehistro sa kanila, pero sa amin ina-avail ang services, pero hindi namin masingil sa PhilHealth. Kasi yung sistema ng PhilHealth, hindi po portable. Naku. Ibig sabihin, hindi matransfer basta-basta ang registration. Kaya akala nung iba, it's that easy. It's not that easy in actual Oo. implementation. That's yung call ko po sa PhilHealth, which I talked to the President already about that. You have to make it portable. Ibig sabihin, saan man gustong pumuntang lumipat, madali sanang i-transfer yung registration ng pasyente. So like, sa amin, so okay lang. Constituent ko yan eh. But financially, it's difficult for us Yeah. to sustain the availability of reagents para makapagpa-cholesterol, makatest ng CBC, mga ganon. So, Oo. yun lang. Yun yung tinutulok namin sa amin, sa Quezon, na lahat sila ay, ang mga municipal government ay mag-extra effort in investing Oo. doon po sa primary care facility. Ibig sabihin, ma'am, hindi po pwede yung nagpa-check up ka lang sa rural health officer, niresitahan ka, hindi ka naman ni laboratory, sinabi lang lagi po sumasakit ang bato ko, nahihilo, niresitahan ka na ng gamot sa high blood. Hindi ho ba pala pwede yun, tapos dadali mo na sa yakap? Ano po yun? Basta available, pag halimbawa po kailangan niya ng amlodipine, available po doon kung saan siya naka-register, okay po yun. Yung gamot, I think, walang problema po yun. Kasi basta may parmasya na yakap accredited, Pwede as long as doon. nagpa-check up ka, yakap accredited, as long as nagpa-check up ka muna, meron po kasing e-prescription, I think electronic generated po siya, na prescription na magpo-prove na ikaw ay nagpa-check up. So, hindi po madadaya yun. Yun po, anywhere, kung hindi po available doon sa center, pwede po siyang pumunta, let's say, Generica or the generic pharmacy, accredited po sila. Pwede po nilang kuhain doon. Separate po kasi yung payment doon sa 20,000 worth of medicine. Doon sa primary care package pa po natin na 1,500 na kung saan may examination of blood. No? So, Marami pang marami pang siguro kailangan upuan with you. medyo tedious po yung process, sir. I mean, the PhilHealth and you local executive siguro dapat umupo ng masinsinan, medyo baka malagay sa alanganin. Kayo kasi, pag ang problema kasi, partner, sa mga ganyang programa, pag ang tao ay nagkagulo na, ang sinisisi na yung local executives Oo, so sana mapalis po ito. Tsaka yung na-mention din ni Gov kanina na hindi mahirap yung nire-register sa isang health center kunyari. Pero kulang sila ng gamit kukunin sa kunyari sa ibang ospital, ibang oo. Hindi nila makiklaim yun. Yes. Basta yung Walang flexibility po, no, Gov, pag ganun. Yung system, I think, ongoing sila for development. Oo. Sana magawa nila the soonest. Kasi yun yung na-envision ng UHC when we drafted it na saan man ang Pilipino nandun, at bigla siyang nangailangan ng health services, at pupunta siya sa government facility or accredited nila na private, as long as nagpa-participate sa program ng PhilHealth or ng DOH, ma-avail niya. Let's say, nasa Quezon siya, napunta siya ng Cebu, for example. Kasi, doon niya kailangang magpa-check up or what.
So, Oo, dapat ma'am. may portability po yung system. Maganda. So, ibig sabihin, anywhere ka nandun. Kasi hindi mo naman, ako naintindihan ko, Goving, ibig yung sabihin, kasi hindi mo na rin naman pwedeng malalaman kung kailan mo kakailanganin bigla. May emergency, di ba? Yung pala, nagta-travel Hindi mo ka. naman pwedeng sabihin na... Bumisita ka sa kapamilya mo sa kabilang barangay, di ba? Yung Hindi, mga tsaka- ganun flexibility. Tama si Ma'am bilang... Nagka-flu, di ba? Oo, Tata- biglaan. Nagka-flu ka, di ba? Hindi mo naman kailangan mag-hospital. You just have to go to the center or accredited na yakap, pa-check up ka. Pero doon, yung data mo kasi Opo. nandoon sa kung saan ka nag-register. So, it would be very hard to Yes. utilize Hirap. the benefit of the program Oo. kung hindi ka nakarehistro doon sa facility. Hindi centralized, kumbaga. Hindi naman pwedeng nasa Mindanao ka, inatake ka, sasabihin, teka muna, uuwi muna ako ng Quezon. Kasi doon ako nakarehistro. No, parang ganun nga. Maligalig yun. Oo nga. Pero kidding aside, yun nga, medyo kailangan pang repasuhin yan. Opo. Gov, siguro habol ko na lang kasi kahapon nga nag-release ng bar exam results. Kumusta po? Madami. Parang maraming pumasa from Quezon Province and meron kayong top 6. Tama ba? Yeah, Attorney may Enrico kami. Pagya. Oo nga. Saan siya nag-graduate? Siya nung ophthalmologist namin sa QMC. Opo. Marami actually akong narinig pa. Meron bang top 17, I think, from Calawag. Wow. And then some of the anak ng mga friends and kakilala. Oo. Mga nakapasa. But I don't have the exact number how many Quezonians took the bar exam. So, Ayan. congratulations. Yeah, Opo. so congratulations sa ating mga new lawyers. Alright. Ma'am, ang inyo po uling message sa ating mga kababayan, lalo na dun sa napag-usapan natin on education and health. Oh yeah, maraming salamat po. Happy New Year. So sa provincial government, of course, we definitely will strengthen po our programs, no? So currently, nag-iikot po ako ng lahat ng satellite offices to check on mga issues and concerns. So marami na ako nag-gather and to improve pa yung sistema na meron yung Kapitolyo. So rest assured po na hindi kami tumitigil sa paghanap ng paraan para mapabilis ang serbisyo ng Kapitolyo. Alright. Yan lang po, maraming salamat. Ma'am, salamat po na marami. Magandang hapon. Thank you po, Gov. Alright, si Governor Helen Tan ng aming lalawigan sa Quezon. Kami po ay magbabalik. 6:05. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa panahon ngayon, hindi na lang kape ang pangunahing dahilan ng ating pagkapuyat. Kung hindi ka makatulog at nakatuto ka pa rin sa iyong mobile gadgets tulad ng cellphone, malamang